Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito sa naging mungkahi po ng isang political blogger at the same time, abogado po, ano? Mga kabida, ito hong si Attorney Neil Abayon, kung saan po ay iminungkahi po niya na para ho magkaroon po ng reset po, ano, mga kabida, at manumbalik yung ating political stability sa Pilipinas, magbitiw po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at saka ito hong si Vice President Sara Duterte. Okay? At bigyan po ng pagkakataon ito hong pangatlong grupo po, pangatlong faction, ano? Ito hong Pinklawan at Liberal, okay? Kung sino-sino man po yung mga kaalyado pa po nila, mga kabida, no? Para makapag-field po ng kandidato, ano? Para sa gagawing special or snap election po, ano? Kung sakali hong magbitiw ito hong dalawang mga matataas na leader po natin sa bansa, mga kabida. Okay? Now, pakinggan po natin mga kabida, no? Ito hong si Attorney Abayon, and then pagkatapos niyan, magre-react po tayo. Narito po. So for the Duterte supporters po, ang masasabi ko is very simple lang. If you are really confident in the influence and the popularity of VP Sara Duterte, bakit hindi na lang po natin gawin? Mag-resign both si President Bongbong Marcos and mag-resign din si VP Sara para starts from zero lahat ng political parties or factions dito sa bansa po natin. Sa tingin ko, that's going to be a win-win situation po for both parties or for all parties involved, di ba? Na when I say involved, yung mga involved po sa anti-corruption rallies, kasi yung party naman po ni PBBM is of course hindi siya involved sa mga rallies na yon kasi siya yung nirarally nga siya yung administration niya basically. Okay, so yan lang po yung mga nakikita ko ditong pwede sanang mga middle ground na bagay-bagay kasi currently I'm sure hindi lang maka-all out talaga yung mga liberals or yung mga pink sa message nila is because ayaw nila yung next in line which is si VP Sara nga. And then yung point ko nga po, since yung Duterte group naman is very confident na mananalo si VP Sara, so to appease also the liberal side of things at mag-status quo, and to go back to zero lahat, resign na lang sila both tapos mag-conduct ng special election. Ayon, malinaw po, ano, mga kabida, para daw ma-appease ito hong pink at saka yellow tards, okay, magbitiw ito hong dalawang mga matataas na leader po natin, Pangulong Marcos at saka ito hong si Vice President Sara Duterte, para magkaroon po ng special and snap election po, ano, mga kabida. Okay, ito yung aking take po. Unang-una po, bakit ho magbibitiw ito hong si Vice President Sara Duterte? Kasi po, kung tutuusin po, ang issue po ngayon, hindi po si VP Sara, mga kabida. Ang issue po ngayon ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang kanyang administration. Okay? Ang Marcos administration nabalot po ngayon sa issue po ng corruption, mga kabida, no? Okay? Kung gusto ko nilang magbitiw si Pangulong Marcos, si Pangulong Marcos lang po, ano? Huwag ho nilang idamay si Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Pangalawa, bakit po kailangan po natin bigyang pansin ang pink at saka ito hong liberal? Okay? Para ma-appease yung liberal at saka pink, kailangan pong mag-resign itong dalawa, ano? Okay? VP Sara at saka ito hong si Marcos. Okay? Hayaan po natin na magbitiw ito hong si Marcos po, mga kabida, ano? Kasi yun naman yung gusto po ng taong bayan, na magbitiw ito hong si Marcos, ano? Pero wag ho nilang isali si VP Sara, ano po, mga kabida. Okay? Oh, now, kung gusto po ng liberal at saka pink, ano, na magkaroon po ng pagbabago po, mga kabida, no, sa ating gobyerno, magkaroon po ng panibagong leader po, ano, sa ating gobyerno, ano po, mga kabida, antayin po nila yung 2028 presidential elections. More than 2 years na lang po ang natira, mga kabida, para ho magkaroon na po tayo ng eleksyon at magkaroon po tayo ng bagong leaders po, ano, dito ho sa ating bansa po, mga kabida. Bakit hindi po nila kayang antayin yan? Okay? Di ba? Ngayon, issue po against Marcos administration.
Okay? Nagrarally po itong liberal at saka pink. Okay? Kabilang na po dito mga kabida, yung progressive groups at saka yung civil society daw, ano, mga kabida. O, bakit ayaw ho nilang manawagan, okay, na magbitiw na po itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Okay? Bakit ayaw ho nilang gawin yan, mga kabida? Kung galit na po sila, no, dito ho sa issue po ng corruption sa kanyang administrasyon, mga kabida. Bakit ayaw ho nilang gawin yon? Kasi ayaw ho nilang pumalit ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, kung sakali hong matanggal o magbitiw ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yun yung katotohanan po dyan. Actually, sa totoo lang po pilit na lang po nilang nilulunok po, ano, ito hong administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano, kahit na po, sukang-suka na po ito hong pink at saka ito hong, ano, liberal po, ano, mga kabida. Kasi ho, gusto ko nilang protektahan po, mga kabida, ito hong si PBBM hanggang matapos yung kanyang term sa 2028. Ayaw ho nilang magbitiw ito hong si PBBM, ayaw ho nilang matanggal ito hong si PBBM because the truth and the fact is, by law of succession po, mga kabida, ang automatic na papalit po dyan, ito hong Vice Presidente at wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte. So as much as possible, ayaw ho nilang pumalit ito hong si VP Sara kay PBBM bilang Pangulo po ng Pilipinas. So kahit na po na hindi na po maganda ang nangyayari po sa Pilipinas ngayon, nilulunok po ngayon ng mga taga-liberal at saka ito hong pink, mga kabida. Yun yung totoo. Okay? Now, antayin po nila ang 2028. Hayaan po nila na maninilbihan itong si PBBM kung ayaw nilang manawagan na magbitiw itong si PBBM hanggang 2028 po. At wag ho nilang idamay si Vice President Sara Duterte. Okay? Yung issue po ni VP Sara na misuse of public funds, ano? Itong confidential funds, ano, mga kabida? Sinagot na po yan ang Vice Presidente sa COA. At wala na pong problema itong si Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit. Okay? Cleared na po yun. Ang problema lang po, ayaw ho tanggapin po, mga kabida, ng mga detractors po, ano, ng Vice Presidente, yung paliwanag po ng COA. Okay? Yun yung masaklap po doon, ano, kasi pilit ho nilang idinidiin, ano, na nagkaroon po ng corruption itong si Vice President Sara Duterte. Kaya na-blow up yung issue po ng corruption. Maliit lang po yan 125 million pesos lang po yung issue po doon, ano. Tsaka pangalawa, cleared na po yung 125 million pesos, no? Pinipilit pa rin nilang nire-raise yan. Okay? Kasi gusto ko nilang i-project po sa publiko na kurakot ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Mga kabida. So, antayin na lang po nila yung 2028. Okay? Wag ho nilang pilitin, ano, na magbitiw itong dalawa. Si Pangulong Marcos, kung ayaw po niya magbitiw, so be it. Okay? Wag lang po nilang idamay si VP Sara. Kung ayaw po magbitiw ni VP Sara, so be it. Antayin po nila yung 2028, ano? Okay? At saka ngayon pa lang, maghanap po sila ng opponent ni VP Sara, mga kabida, ano? Okay? Na ipantapat po nila sa Vice Presidente. Kasi alam po nila, mga kabida, mahirap pong kalabanin at mahirap pong talunin si Vice President Sara Duterte. Simulan na po nila yung search ngayon. Baka naman po gahol na po sila sa panahon, ano, mga kabida, na makahanap po ng pantapat, ano, yung talagang formidable opponent po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo po ng Pilipinas come 2028 presidential elections. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Dapat bang magbitiw itong dalawa? Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at saka itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, no? Para lang pagbigyan ng itong pink at saka yellow card, ano?
na ma-appease itong grupong ito? Okay? Para magkaroon daw ng political stability ang ating bansa? Please comment down. Para sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.